Angie, galing Coral Island. Nandito po ako para magpatulong sa aking research design ng aking study. Gusto ko lang malaman kung ano yung pagkakaiba ng qualitative and ng quantitative. And ano yung mas convenient sa kanilang dalawa. Madali lang yan. Ang quantitative research ay organized dahil ang mga research questions ay planado agad. Pero sa qualitative research, ang research question ay pinaplano along the process. Kaya ito ay mas adaptive at receptive to change. Ang logic na ginagamit sa quantitative research ay reconstructed. Ito ay binubuo ng organized, systematic, at consistent rules and terms na pwedeng i-apply sa research. Pero mas maganda ang logic na ginagamit ng qualitative research. Ito ay ang logic in practice. Inaatake nito ang practical concerns na nakikita namin sa lipunan along the practice of our research. Ang datos na kinukolekta sa quantitative research ay hard data dahil ito ay precise measurements. Binubuo ito ng mga numbers, tulad ng statistics. Sa qualitative research naman ay soft data. Ito ay binubuo ng words, sentences, photos, at iba pa na nakabase sa mga mismong pangyayari sa report. Ang lengguwahe naman na gamit sa quantitative research ay variables and hypotheses. Kaya ang human factors nito ay controlled or eliminated. Kaya mas maganda ang qualitative research. Dahil sa qualitative research, ang lingwahe na gamit namin ay case and context. Kaya ang human factor dito ay intimately emphasized. Ito obvious. Mas maganda ang theory na gamit ng quantitative research dahil ito ay deductive. Dito, nagtitest kami ng mga hypotheses. Galing sa general knowledge, nakakuha kami ng specific conclusions. Pagkat deductive, mas maganda na. Sa qualitative research, ang theory na ginagamit namin ay inductive. Dito, sa specific na mga pangyayari sa lipunan, nakakakuha kami ng general conclusions. Alam ko na pinagkaiba ng qualitative at ng quantitative research. Pero ano yung mas convenient sa kanilang dalawa? Alam mo, oo, maganda ang quali, pero mas maganda ang quanti. Kasi tignan mo, nag-aaral kayo ng sentences, words, pictures, di magiging biased ang conclusion nyo. Dapat, based on organized, systematic, at consistent rules ang pag-research para maiwasan ang subjectivity at bias. Ganito kasi yan. Open-ended kasi ang qualitative research. Kaya open to different interpretations. Kaya malamang, pwedeng-pwede siya maging subjective at bias. Pero, dinedefine kasi namin ang context ng qualitative research. Ang context kasi ang pinanggagalingan ng meaning ng interpretation. Bukod rito, binibigay rin namin ang perspectives ng lahat ng interpretation ng isang phenomena. Merong first, second, at third level interpretation. Ang first order interpretation ay ang meaning ng phenomena as defined by the actors themselves. Ang second order interpretation naman ay ang meaning ng phenomena as defined by the researcher. At ang third order interpretation naman ay ang assigned general theoretical significance ng phenomena. O diba? Pero tignan mo yung hypothesis testing ninyo. Ang daming potential error sa causal explanation. Madalas ko napapansin yung teleology, tautology, reductionism, ecological fallacy, pati spuriousness. Oo, pero potential errors nga lang, di ba? Pwede maiwasan. Maiiwasan ito gamit ang principle of replication. Dito, nagbibigay kami ng alternative hypothesis. May marireject. Gagawa ulit ng alternatives at mauulit ang proseso. Ginagawa ito over time para ma-refine ang conclusions namin, para maiwasan ang error of causal explanation. Maaari rin namin i-test ang null hypothesis. Kapag ma-prove ang null hypothesis,
void na agad ang relationship ng variables na ititest ng hypothesis. Salamat po. Ang dami ko natutunan. Pasensya na po at ginabi tayo. Ang gagamitin kong research design is mixed method dahil na-realize ko na walang mas lamang sa qualitative and quantitative. Dahil complementary silang dalawa. Tara, uwi na tayo.